Isa sa mga nagpapahirap kay world number 1, itong player na ito na taga Poland, si Jan Krzysztof Duda. Ewan ko ba, sa tuwing nakakalaban niya ito, talagang nakakaramdam siya ng mabigatang laban. Naglaban sila nitong nakaraang Title Tuesday, samahan niyo po kung pag-aralan. Nag-E4 si Duda, C5 si Magnus, Knight F3, E6, Sicilian. Tingnan nyo mga kamatyas, napaka-complicated ng laban na to. Kaya gusto kong i-analyze at matutunan natin. Tinirahan ni Magnus ng Sicilian Can variation at nag-C4, Knight F6, Knight C3. Pagka ganitong mga klase ang kalaban niya, hindi niya tinitirahan ng mga kung ano-ano lang eh. No? Ayan, at naka-C4, E4 para siyang Maroxy Bind. Pero iba ito eh. Queen C7, A3. O bakit nag-A3? Para maiwasan ang paparating na Bishop B4. At nag-B6. Siyempre, i-develop ang Bishop. Nag-Bishop E3, develop lang Bishop B7. May threat sa E4. At nag-F3 para depensahan. Nag-D6. Ayan, para yung knight naman, ipeprepara no, na mailagay sa D7. Rook C1. Ayan, pagka ganyan ay nagbabadya na dapat bantayan ng black dito yung mga paparating na sacrifice. Yan, typical yan sa Sicilian, yung mga nag-sacrifice bigla sa D5, eh baka mamaya makagulat siya. O, Knight D7, King D2. Yan ang isa pang kakaiba dito, mga kamatyas. King D2. Hindi ko alam kung ito ay na mouse slip eh. Kasi kung dito ang pupuntahan, Queen D2, logical pa. 'Di ba? Pero King D2, hindi ko alam kung ito ay sinasadya ni Duda o na mouse slip lang dahil ito ay online tournament. Pero King D2, bookline pa at slightly better ang puti. Pambihirang King D2 yan. No? Bishop E7, develop lang, King C2. Ayan, para pupunta dito sa B1. Artificial castling. Grabe namang paglalakbay ng King yun. G4. Ayan, paramdam dito na magpo-pawn storm si Duda at yung G4 ang novelty dahil King B1 ang old line. Balik tayo sa G4. Knight E5. Ayan na, nako. Pipitasin na yung pawn sa C4. Nag-King B1 lang. Correct. Tama. Correct na, tama pa. No? Rook AC8. Tinirect ang pawn sa C4. Kasi po kung kakapturin yung pawn sa C4, mamadaliin, ito mangyayari. O yan, may kapahamakang ganyan eh. O, kaya dapat lagi tayong alisto sa mga pakapakain ng kalaban natin. O, kulong pa pala queen, wala pang pupuntahan. Obligado queenless. O, di ba? Kaya dito, rook AC8 muna, pahinog muna para bago pitasin yan. Timing lang. G5, atake sa knight, Knight D7 at nag-H4. Ayan na nga po ang nakakailang. No? Gagapang na. Nag-Queen B8 para okay, kakapturin na. Pwede na. In-H5 lang ni Duda. Talagang grabe mamresure. Oh. Pamigay talaga yung pawn C4 pero bagamat sa akin po, formang-forma na ako dyan kasi may pambasag na paparating. Bad move sa computer. Ang accurate daw ay Knight A2. Intindihin yung pawn C4 at wag ibigay ng ganun-ganun lang. Okay, at hindi ba lumalabo camera ko mga kamatyas? Siya na. Nag-H5 balik tayo at nag-Knight takes C4, Bishop takes, Rook takes. Ayun, dito talagang binomba talaga. Gigil talaga si Duda kay Magnus. Ito po yung mga nakakailang na parte sa Sicilian as black. Yung ganyan, no? Yung binubomba ng ganyan. No? Bishop F6. Ayan. Dito, bakit ba hindi pagka-capturein yan? Ano ba meron? Pag kinapture, bubukas po kasi ang napakalakas na H-file. At hindi naman basta-basta makapture kasi may Knight takes E6. Diba? Kaya talagang tamang-tama lang yung ginawa ni Magnus. Actually, good move yung Bishop F6 niya. At kumapture sa F7. Bakit hindi sa H7? Kasi kung dito ka-capture, iislog lang. Gagawin lang naman payong yan. Di naman ka-capturing kaagad. Okay? Umbrella lang yan. Oh. Kaya sa F7 kumapture para kay papaano, rook takes. Yun lang. Ayaw niya ng king takes kasi parang lumabas no? Parang expose Tapos mag-H6. Yan po continuation. Mag-G6. Tapos rook H2.
pupunta sa D2 para atakin ng weak D6, etc. etc. Yan po ang paparating. Balik tayo sa rook takes at nag-H6 muna. G6. Ayun, bad mo ba naman si Magnus? Dapat daw po ay tagpasin na ang knight na naka-threat sa E6. Bishop takes D4, tapos G6, tapos rook C2. Yan ang mga binibiling mga paislog-islog na tira. Actually, yung mga ganyang pakunti-kunting ganyan, yan pa nga ang mahirap makita. Pero pupunta yan sa D2, o kaya sa G2, mga sacrifice na gano'n, tapos H7, timing lang. Yan. Mahirap makita eh. G6 balik tayo. Binigay na yung pawn E6. Nag-bishop takes C3. Another bad move by Magnus. Dumadami po yung mga alanganing tira. No? Bakit kaya? Yan ba ay epekto na isa po kasi sa nakakapitas-pitas ng panalo kay Magnus, itong si Duda. Kung inyong itatrack yung kanilang mga matches no, sa mga laban nila. Pero nakakalamang pa rin si Magnus. Yun nga lang nakakapitas talaga eh. Si Duda. Parang apektado si Magnus pagka ganito kalaban eh, no? Queen E8 daw ang accurate move. Balik tayo sa bishop takes. Ayun, dito mga kamatsas, sige po, pakiguess nyo. Ang napakagandang nakita ni Duda, may ganun na pala. Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Knight G5, good move. Ito nga palang bishop ay nakapin pa, di pa makaalis. May Knight G5, atake muna sa tore. Nag-rook E7, Queen B3, another genius move, pin. Grabe yung mga pabiti ni Duda. D5 at ayun, rook takes C3. Eksaktong-eksakto. Nag-B5, pinatigas ni Magnus ang rook sa C4 at nag-rook D1. Okay, may threat ba doon? Nag-Queen C7. Ayan. Tanong, bakit kaya hindi kinapture? Dito kasi sa rook C4 kakapture. Okay, napakadelikado na po ng ganyang itsura ng Black King pag nagkataon. Lasog-lasog yan. Rook takes na lang, sacrifice, capture, and check. Ayan po ang mangyayari, takes. Pakita ko lang, may matcha sa G7. Kaya sobrang delikading. Delicate James, ika nga ang kanyang position. Nag-Queen C7 na lang para talagang tumibay ang tore at grabe ginawa ni Duda, Queen B4. Talagang namang sarap na sarap siya kapag kakalaban niya si Magnus. Pero itong si Duda, pagdating naman kay Wesley, laging bugbog to, mga kamatsas. Kanya-kanya talagang type ng kalaban eh. Knight E5. Ayan, di po pwedeng capturein ha. Pag kinapture kasi yan, doon ka capture. Yun ang technique ni Duda eh. At the same time, itong Queen B4, nakatreat pa sa tore. Tingnan nyo, lumalabas yung mga magagandang tira pagka si Magnus ang kalaban. Knight E5, depensado tore, protected ang rook C4, pero kinapture na. Knight takes C4, so may threat pa. At nag-bishop to D4, okay. D takes E4, and F takes E4. Yun lang, mga kamatsas. Okay, pero ang accurate dito ay B3 lang. Paalis pala sa knight. Okay, halimbawa ang gawin ay mag-knight D6, bishop C5. Tusok na tusok eh. Tusok na tusok. Wala bang pupuntahan yung knight after B3? Knight E5 naman, bishop B6 naman. So may threat naman doon. So may mga ganun-ganon mga kamatsas. Balik tayo. F takes E4. Bishop takes E4 and the king A1. Ayan. Atras lang. Pero dito mga kamatsas, tingnan nyo naman. Huwag nyo nang kakapturein pagka ganyan. Yung knight mas maganda eh. Grabe talaga ang king ni Magnus. No? Sobrang delikado ang kalagayan. Bishop F5 at nag-bishop F6. Ayan na po. Inatake na. Nako, may mga check-check pa. Obligadong kontrolin ang back rank at nag-Queen C3. Ayan. Ang gusto ng puti dito hanggat maaari, yung queen ang nauuna, yung bishop nasa likod. Kaso dito, bishop yung nauuna eh. Wala tuloy check sa dulo. Pero hanggat maaari, yan ang gusto mangyari ni Duda. Nag-rook E3 si Magnus! Blunderations! Yun ang hinahanap-hanap ng iba, yung uga ng ulo. Woo! Rook
E3, blunderations ni Magnus. At dito po, sinimplihan lang ng Queen D4 check. Hindi pala, sorry, walang check. Ano ba yan? Nawindang na ako kasi nakita ko may check sa D8, may check din sa D5. Oh, nakapalusot. O, yan. May check kasi. Nauna lang ang sabi ko. Pero, mga kamatyas, dapat daw ang tira is Queen C5 para walang Queen D4. Ganun pala katindi yung Queen D4 na yon. Matindi pala. O, balik tayo sa Rook E3, Queen D4, Bishop o Rook E8. Tira ng computer ay Queen D6 ang tira. Bakit? Pag kinapture, Queen D6 ang tira? Teka muna mga kamatyas ha. Papakain? Takes. Ayan na lang. Kahit panalo na rin ng puti. Kumbaga parang ano lang, makaawat-awat lang. Ganun pala yun. O sige. Queen D4, Rook E8 para walang check doon. Pero may check sa D5. Ayun. Napilitan ng mag-Bishop E6 harang. Kasi kung magki-King F8, Bishop G7, pag nag-King E7, matchas po si Magnus. Ayun. Kaya nag-Bishop E6 at nag-Knight takes E6, Queen F7, pin, double, at nag-Knight G5 lang. Takes, lamang ng isang buong pyesa at nag-Rook F8 at huling bitaw, Bishop G7 at hindi na po pinatagal ni Magnus, niresign na niya. Okay, sila po ay ano bang round dito sila naglaban? Round number 11? Early edition. Okay. Ditong nakaraan lang po na Title Tuesday. Niresign na po kasi isang pyesa, buong buo yan, sugswang na rin at mapipitas na rin po yan. Mag-Rook D7, aalisin ng Bishop, check sa G7. Ganyan ang panalo niya. Halimbawa, pakita ko lang sa inyo kasi may nagtatanong Coach, paano ipapanalo yan? Ba't nag-resign? Sige. Ayan, ganyan. Halimbawa, ganon. Tapos aalisin ng Bishop. Tapos check doon sa G7, kukunin yung pawn sa H7, panalo na rin yan. Okay? Grabe, no? Ito pong si Duda, kung matatandaan nyo, isa yan sa tinalo natin. 'Di ba? Naglaban ng Philippines versus Poland sa Olympian. Tinalo ni Grandmaster Mark Paragua yan. Black pa si GM Maki noon. No? Pero ang pinagtataka ko, talagang pag ang kalaban niya talaga si Magnus. Talagang nasishake siya eh. Oo, lamang ang panalo ni Magnus pero talagang totoo po niya nakakapitas-pitas yan si Duda. Ilang major tournaments ang masakit ang talo ni Magnus dyan. Kung di ako nagkakamali sa World Cup dati, nadali ni Duda yan. Marami. Sa online din, na-knockout din ni Duda. May tournament sa online yung knockout system. Na-knockout din ni Duda si Magnus. Kaya itong si Duda, kung minsan mapapaisip kayo mga kamatyas sa mga kontra-kontrapelo, no? Yan ang isa sa nakikita kong pwedeng panapat kay Magnus na naiilang siya. Kaya pagkakalaban niya si Duda, talagang tuwan-tuwa ako. Magandang laban to. Maiilang si Magnus dito. Naiilang nga. Ang bira yan. Ano po masasabi niyo mga kamatyas? Lapag nyo lang po sa comment section below. At kung meron pa kayong gustong pasadahan habang nag-iintay tayo ng malakasang tournament mga kamatyas, April pa eh. So, tulungan nyo po kung mag-isip ng ating interesting content bukod sa ating mga naiisip na opening studies episodes, no? Yan. Nga lang, medyo konti pa yung nanonood sa opening natin, mga kamatyas. Tulungan nyo kung maparami yon para medyo ganahan naman tayong gumawa ng opening series natin, opening studies. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.